Ito po si Eliseo Uy ng Churches of Christ, the Apostolic Doctrine. Ang paksapong tatalakayin ko ngayon ay Gospel and Baptism. Buksan po natin ang ating mga aklat. Dito po sa Marcos 16:15 up to 16. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, tatapot ang hindi sumasampalataya ay parorosahan. Bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos, salamat pong muli, Lord. Hallelujah. Ako'y makapagsalita muli ng banal na salita, Lord, mula sa Ebanghelyo. Kaya, Lord, patnubayan mo at samahan mo po ako. At ikaw po, Panginoon, ang mahayag at makita. Kami po ay ginamit mo, Panginoon, upang ipangaral ang Ebanghelyo. Maraming salamat po, Lord, at puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu Santo, ang siyang magtuturo ng buong katotohanan. Ito po, Panginoon, ang aking taus-pusong pasasalamat. Basbasan mo, Lord, ang lahat ng paksang ilalahad ko sa mga oras na ito. Ito po ang aking samo at dalangin sa matamis at banal mo pong pangalan, Panginoon naming Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Buksan po natin ang ating banal na aklat po rito sa unang Korinto, chapter 15, verse 1 and 2. Ganito po ang ating mababasa. Ngayon, ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinanatilihan, sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. Amen. Alam nyo, meron po tayong pananampalataya. Yung pananampalataya raw na kung may kabuluhan o walang kabuluhan. Alam po natin yan. Basahin po natin dito muli sa Roman chapter 1 ng Roman chapter 1 verse 16 up to 17. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Dito po, una kong tinalakay sa inyo muna itong na ito, tatalakayin ko yung pananampalataya. Sabi nga ni Apostol Pablo, ano ang pananampalataya? Dito po, mababasa po natin sa Hebreo, sa 11:1 ng Hebreo. Sabi rito, ating po mababasa, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Amen. Kaya rito, ang pananampalataya po rito, the beginning points of faith is believing in God character. Yan po. Sabi nga nun, He is who He says. Sabi nga nun, the end point is believing in God promises. Gagawin niya kung ano ang sinabi niya, lahat gagawin ng Panginoon. Kaya ito, God will fulfill His promises even though we don't see these promises materializing yet. Hindi pa naman nagmamaterialize. Pero tayo nananampalataya na tayo sa Panginoon. Dahil tayo'y nananampalataya sa mga salita niya, pinaniniwalaan natin ang buong puso at tinanggap po natin ng buong puso. Kaya ito, dapat po natin malaman to. Ano po? Dito, kailangan i-demonstrate po natin
yung true faith, yung tunay na pananampalataya, i-demonstrate po natin. Atin po mabubuksan dito. Buksan po natin dito sa John. Ito po, sa John 20. Mababasa po natin dito sa John 20, 24 up to 31. Ganito ating mababasa. Ngunit si Tomas, isa sa 12 na tinatawag na Didimo, ay wala sa kanila nang dumating si Jesus. At sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, maliban aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya. Parang ito yung sinasabi ni Tomas, to see is to believe. Ganyan po ang kapaniwalaan ng mga iba. Yung mga half-Christian o yung mga hindi Christian, ganun po ang paniniwala po nila. Sa madalit sabi, at pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay, ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus nang nangagpipinid ang mga pinto at tumayo sa gitna at sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Sa 27, nang magkagayoy sinabi niya kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay at idaiti mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran at huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. O, kita nyo na. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nangakakita at gayunmay nagsisampalataya. Kung itutuloy pa po natin to, no? Yung mga gumawa pa ang Panginoong Jesus na may iba't ibang mga tanda, mga miracles, dito sa 30-31, ipinakita niya po yan, kayo na po ang magpapatuloy. Tuloy ko po, dito, alam natin, i-demonstrate natin yung totoong tunay na pananampalataya. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay nakafocus sa Kanya. Sa Kanya po tayo nakafocus yung faith natin sa ating mahal na Panginoon. Yan po. Ngayon tingnan natin. Sabi rito, pangalawa. Yan po pangalawa. Sabi rito, pangalawa, paano tayo magkakaroon ng pananampalataya? Yan po ang tanong. Paano tayo magkakaroon ng pananampalataya? Dito po sa Roman, atin po mababasa sa Roman. Sa 10:16, ganito po ating mababasa. Sa 10:16, dito po. Sabi rito ni Isaias, datapot hindi silang lahat ay nakinig ng masasayang balita, sapagkat sinasabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita? Kaya nga, ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Amen. Alam na natin. Kaya nga, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ang pananampalataya pala nanggagaling po sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa salita ng Diyos. Kaya natin natanggap, nakilala natin. Pero marami pong hindi nananampalataya, Wala na tayo ron, labas na po tayo ron. Basta't ang atin kailangan, sabing ganon. Kailangan, sabi rito sa 17, kaya nga, ang paniniwala ay nanggagaling po sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Amen. Paano pinagmamasdan ng Diyos? Ito naman sa ikatlong tanong. Paano pinagmamasdan ng Diyos? Ang pananampalataya. Ito, pinagmamasdan ng Diyos ang pananampalataya. Dito po sa 11:6, ganito po ang ating mababasa. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. Amen. At siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kanya'y nagsisihanap. Kailangan pala, sabi nga nun, pag tayo, sabi nga, pinagmamasdan pala ng Panginoon, tayong lahat. Kaya kailangan tayo, ang nananampalataya, dapat lumapit tayo sa Diyos. Kung tayo may pananampalataya, lumapit tayo sa Diyos upang tayo'y maging tunay na kalugod-lugod sa Kanya.
Ito po. Dito po, sa ang pananampalataya sa ikaapat na tanong ay nagdadala ba ng kaligtasan? Nagdadala po ng kaligtasan. Ang pananampalataya nagdadala po ng kaligtasan. Kung ating po mababasa rito sa Efeso, dito po, alam na po natin to sa Efeso 2:8. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Amen. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Totoo po yan. Itong pananampalataya natin, regalo po ng Diyos yan. Hindi natin pinaghirapan. Hindi natin pinagpaguran yan. Ito'y kusang ibinigay sa atin, regalo niya sa atin, tanggapin natin. Kung ayaw nating tanggapin, nasa sa atin yun. Pero kailangan tanggapin natin dahil kaligtasan to, talagang sure tayo. Pag tayo nananampalataya, maliligtas tayo. Pero may dagdag po yan. Kaya ang pinagsako po sa inyo, sabi ko rito, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kasama po yung bautismo. Kaya nasa taas na po yun kaligtasan. Ang hindi sumasampalataya, sabi sa ibaba, parurusahan. Kaya ito, tuloy po natin. May mga kasagutan po diyan. Dito sa 3:11 ng Galatians, dito po mababasa po natin sa chapter 3 verse 11 ng Galatians. Sabi rito, maliwanag nga na sino man ay hindi inaaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos, sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Yun, ganun din yung sinabi niya ni Apostol Pablo rito sa Galatians, ganun din ang sinabi niya sa Roman. Kailangan po. Ngayon dito, buksan po natin sa may karagdagan pa po, may susog pa po niyan. Basahin po natin dito sa John 3:36 ng John. Nababasa po natin sa 3:36. Chapter 3, verse 36. Ganito po, Ito. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Amen. Kailangan yung pananampalataya natin may buong buo, may kalakip na gawa. Kaya dito naman sa ikalimang tanong natin, ano ang patay na pananampalataya? Kita nyo na, pumapasok na po yan. Yung patay na pananampalataya, meron po. Sabi nga rito kay Santiago, mababasa po natin sa 2:20 ng Santiago. Dito po. Sa 2:20. Datapwat, ibig mo bagang maalaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog? Kita nyo na, baog daw Tapos dito, itaas natin sa 19. Ito po Sabi sa 19, sa 2:19 din po ng Santiago. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig pa. Kita nyo na? Kailangan pala yung pananampalataya natin. May kalakip na gawa. Ano po yung kalakip na gawa? Kailangan po natin yun. Yung kalakip na gawa. Dito po ating mababasa. Itutuloy ko po ito. Buksan po natin muli sa sa unang Korinto 15:1-2. Binasa ko na po sa inyo. Sa 3:4 po tayo. Sa chapter 15, verse 3 and 4. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Dito po kailangan, alam nyo, dito po kailangan tayo maniwala, kailangan sumampalataya tayo, kailangan believe po tayo sa baptism. Yan po ang sinasabi rito, yung baptism. Kaya sabi ko nga sa inyo, binasa ko po sa inyo yung chapter ng Marcos, chapter 16, verse 15 up to 16. Kasi alam natin, yung baptism po, sinasabi rito nung si Juan ang nangangaral si John the Baptist,
Dito po sa Marcos, mababasa po natin sa Marcos, sa unang Marcos, chapter 1, verse 4. Ganito po ang ating mababasa. Sabi ng Marcos, dumating na si Juan na nagbabautismo sa ilang at ipinangangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Inulit din ni Lucas, inulit na naman din ni Lucas dito sa chapter 3, verse 3 ng Lucas, sabi niya rito, at siya'y napasa buong lupain sa palibot-libot ng Jordan at ipinangangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Yung baptism po ng kay John the Baptist, ikapagpapatawad po ng ating mga kasalanan. Kaya binasa ko po sa inyo dito, ang sabi nga ng Panginoon dito po sa Marcos, sabi niya, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parorosahan. Kaya sabi nga, marami nagsasabi, alam nyo, meron po akong babanggitin sa inyo. Sabi ni yung isang taga-preacher na mahusay, hinahangaan ng mga taga-sanglibutan, hinahangaan din. Ang sabi niya, hindi, kailangan ang baptism, huwag natin gamitin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kailangan yung sundin natin yung pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo dahil susundin natin yun. Dahil yun ay utos ng Panginoon. Ngayon, ang tanong ko po, sino ba ang inutusan? Hindi bang inutusan yung mga apostoles? Kaya nang inutusan siya, ililinawin po natin to. Kaya inutusan siya si Apostol Pedro. Ano ang sabi ni Apostol Pedro rito sa mga gawa? Sa 2:38. Alam na alam po natin to, pero bibigyan po natin ng kahulugan. Napakaganda po nito. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kasi kung nabautismuhan ka lang sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo, wala kang tatanggapin na Holy Spirit. Hindi bababa ang Espiritu Santo. Hindi bababa. Dahil ang sinasabi kong totoo, ang nagsasabi hindi po ako, kundi si Apostol, si Pedro at si Juan. Ito, babasahin ko po sa inyo sa 16. Sa 8:15 hanggang 16. Ito po unawain po natin mabuti. Na nang sila'y makalusong, ay ipinanalangin nila sila upang kanilang tanggapin ang Espiritu Santo. Ito po, sa 8:16 ng gawa. Sapagkat ito'y hindi pa bumababa sa kanino man sa kanila, kundi sila'y mga bautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen, nakuha nyo na? Paano kayo babautismuhan? Ang sabi ng mga iba, hindi na kailangan ng baptism. Hindi po totoo yun. Kasinungalingan po yung sinasabi nila. Lalabas tayong liar sa Panginoon pagka ganun ang paniniwala natin. Kailangan tayong mabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo at tatanggapin natin ang gift, ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito pa ngayon ang babasahin ko sa inyo, isang magandang babasahin ko sa inyo. Dito po sa sinabi ni Pablo dito sa 16. Ito alam na alam, pero yung meaning, yung ibig sabihin, hindi po nila nauunawaan. Ito yung pananampalataya na may kalakip na gawa. Dito po. Ito. Basahin ko po sa inyo. Sa chapter 19, verse 1 up to 7 ng mga gawa. Ito. At nangyari na samantalang si Apolos ay nasa Korinto, pagkatahak ni Pablo ng mga lupaing mataas ay napasa Efeso at nakasumpong ng ilang mga alagad. At sa kanya sinabi niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y magsisampalataya? Nanampalataya sila Anong sagot nila? At sinabi nila sa kanya, Hindi man lamang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. Nanampalataya sila Binasa ko po sa inyo yung 2:8 Binasa ko po sa inyo yung chapter 2 verse 8 ng Ephesians Nakita nyo na? Kailangan buong-buo ang faith natin, ang pananampalataya natin. May kalakip na gawa. Ito sabi niya, ulitin ko. At sinabi sa kanila,
At sa kanila ay sinabi niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y magsisampalataya? Nagtatanong si Pablo, question mark. At sinabi nila sa kanya, hindi man lamang naming narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. Sa 3, at sinabi niya, kung gayoy sa ano kayo binautismuhan? Ayun, pumasok yung baptism. At sinabi nila, sa bautismo ni Juan. At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi na sinasabi sa bayan na sila'y magsisampalataya sa darating sa hulihan niya sa makatwid bagay kay Jesus. Ito na, nasa 5. At nang kanilang marinig ito, ay nangabautismuhan sila sa pangalan ng Panginoong Yesus. At nang may patong na ni Pablo sa kanila ang kanyang mga kamay, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsipagsalita ng mga wika at nagsipanghula. At silang lahat ay may 12 lalaki. Kita nyo na, amen. Ano sinagot ni Pablo yung sinabi ni Pedro. Kaya dito, itong age 16, napakalinaw po nito. Sabi rito, ulitin ko po ito para maging malinaw sa atin. Sapagkat ito'y hindi pa bumababa sa kanino man sa kanila, kundi sila'y mga bautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Yesus. Nang magkagayoy, ipinatong sa kanila ang kanilang mga kamay at kanilang tinanggap ang Espiritu Santo. Amen. Totoo po yun. Kaya sabi ng Panginoon ito, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas sa pangalan ng Panginoong Yesus. Yan tingnan nyo si Pablo. Si Pablo masunurin si Apostol Pablo. Nung siya tawagin na bilang maging tunay na Kristiyano. Ito sa 9:17. Sa 9:17 po hanggang 19 ng mga gawa. Ito. At umalis si Ananias at pumasok sa bahay at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya na sinasabi, kapatid na Saulo, ang Panginoon sa makatwid bagay si Jesus na sa iyo'y napakita sa daan upang sa iyong pinanggalingan ay nagsugo sa akin upang tanggapin mo ang iyong paningin at mapuspos ka ng Espiritu Santo. Napuspos na siya ng Holy Spirit at pagdakay nangalaglag mula sa kanyang mga mata ang mga parang kaliskis at tinanggap niya ang kanyang paningin. At siya'y nagtindig at siya'y binautismuhan. Amen. At siya'y kumain at lumakas. At siya'y nakisamang ilang araw sa mga alagad na nasa Damasco. Bumaba ang Espiritu Santo Kaya kailangan tayo mabautismuhan. Kaya sabi niya, ang pananampalatayang walang mga gawa ay patay. Baog. Sabing ganon. Ganon din. Kaya ituloy natin dito. Sabi nga ni Santiago rito, sa 2:20. Ito. Sabi nga ni Santiago, inaano ko naman ito. Sa 2:26, sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Yung pananampalataya, nanampalataya na sila, yung buong buo sa Efeso. Pero may kulang pala yun. Kailangan may karagdagan yun. Kaya sabi nga ni Pablo sa kanila sa 19, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nung kayo'y nanampalataya? Sa kanino kayo nabautismo? Hindi man lamang namin narinig na ibinigay na Espiritu Santo sa amin. Yun po. Kaya kinumpleto ko yan. Kaya gospel and baptism. Ayan yan. Alam na natin. Kaya ito, nabasa po natin. Kaya alam nyo ang kabuuan yan. Sa totoo po niyan, tignan ninyo. Ito po ang tunay ganap na sagot dyan. Na sinagot po ni Apostol Pablo. Totoo po ito. Wala pong walang halong libadora. Pure doctrine po ito yung salita ng Panginoon. Dito po sa Galatians, basahin po ninyo ito Sa 3:26 up to 29 ng Galatians, sabi niya rito, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Magkakabit po yan, magkasama po yan. Sapagkat
ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihi si Kristo, walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Kita nyo, kasama yung baptism? Kasama faith and baptism. Ito na. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Kita nyo na? Amen. Yung iba, hindi nila alam. Sabi nila, hindi, ang bautismo. Sabi ni Bigote noon, hindi. Debatista yun, mahusay makipagdebate. Kailangan natin sundin. Ayan ang sabi niya, kailangan kayo mabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Nasaan yun? Bababa sa kanilang Holy Spirit? Hindi po. Sa katotohanan, hindi po. Kaya alam na natin, magpasalamat tayo sa Panginoon. Tayo tagapagmana. Dahil tayo, yan po. Kaya ano po ang baptism? Kaya ang baptism po, alam natin, sinasabi rito sa Roman, sa 10, sa Roman, sa 3, dito po. Ito, sabi niya rito, sa 6, ito, sa 6:3 hanggang 4. O hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Ayun, katulad po yun. Kapares po yun, yung panglilibing. Tayo nga'y nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo, sa kamatayan, at kung paanong si Kristo ay nabuguli sa mga patay, sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Sa 5, tuloy natin kung gusto nyo na po, sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, magkagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Amen. Maraming salamat po. Tayo po'y manalangin sa ating mahal na Panginoon. Mapagpala naming Diyos, maraming salamat po, Panginoon. Sana magliwanag po sa mga nakikinig. Kailangan po tunay, kailangan po yung baptism para matanggap nila yung kaligtasan. Sapagkat kayo po ang may sabi, Panginoong Hesus, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Maraming salamat po, Lord, at binigay mo sa amin yung tunay na rima ng salita ng Diyos. Salamat po sa aming pananampalataya, salamat po sa aming bautismo, pagtanggap namin sa iyong banal mong pangalan. Maraming salamat po, Lord, basbasan mo at pagpalain mo lahat ng mensaheng ipinagkaloob mo po sa amin. Maraming salamat po. Ito po ang aking samot, dalangin sa matamis mong pangalan, Panginoon naming Jesus, naming tagapagligtas. Amen. Thank you, Lord.